Kalalakihan dito, mga kababaihan dito, eh sabi ng mga kabaklaan, nasa gitna, Father, paano kami? Kayo, dito tayo, sabi niya. Eh, mga paring ganyan. Amen. Totoo naman yan. Kaya natin tanggapin yan. Pinapanalangin ko ang anak ko. Ang panalangin ko, hindi siya magbago. Hindi, sana Lord, pag-uwi mo, maging lalaki. Maging lalaki, baka ano na yun. Diba? Buti ka, iwas sa babae. Diba? Pero ang panalangin ko, maprotektahan siya ng Diyos. Kasi maraming walang hiyang tao ngayon. Amen. May maayos naman mag-aral. Maayos naman sa bahay. Maayos naman diba? May mga senador ang ganyan. Diba? Tama, lahat naman meron. Kayang tanggapin. Amen? Kaya ako nasasabi kasi, experience ko, natanggap ko. Kaya yung bata ngayon, hindi siya nagtatago na ganun siya. Nakakapagbiruan kami, malaya siya nag-aaral, maayos siya. Amen. Tanggapin natin, anak natin yan. Kung may kahinaan man yan. Amen. At sino pa dapat tanggapin ang ating mga sarili? Kung ang estado nyo nagbago, tanggapin nyo yan, may plano ang Diyos. Amen. Kung nahihiya kayo na ma-attend na kayo ng ganito, nakakantsawan kayo, bago pa lang kayo ma-attend kayo dito, eh may mga lakad kayo sa opisina. A-attend ka doon? Ano ba yun? Born again ba kayo? Diba? Pagka may ganito, kala nila born again agad. Tama? Umawak ka nga lang ng Bible, akala born again ka na. Amen. Wala. Tanggapin din natin yung sitwasyon natin sa ating mga sarili. No? Na ganyan na tayo. Kasi mahirap. Yung halimbawa, umaattend ka dito, hindi pa buo sa puso mo. Dapat pati sarili natin tinatanggap natin. Amen. So yun yung unang-una to strengthen our relationship with our community, with our family, and ourselves. Acceptance. Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, may video na naman. Sandali lang po. May video na naman. Magnilay tayo. Nakita niyo naman yung video kanina. Alam naman natin talaga nangyayari sa community. Itong pangalawa, tingnan natin kung talagang totoo. Paki-roll po. Just know how to say Ayan yung pangalawa. You should be a good example. Tama? Sa community, una ulit tayo. Diba? Meron tayong kinaatin na ganito. Pag uwi natin, minsan kasi alam nyo, yung mga members ng mga renewal groups, minsan nawawala sa realidad ng, sa isang buong linggo isang araw nawawala sa realidad ng 2 oras. 2 oras. So, sa prayer meeting, wala sa realidad. Paano? Bumabait. Amen.
Pag linggo, 1 oras wala sa realidad, sa simbahan. Mabait. Paglabas doon, BSD yun. Balik sa dating ugali. Di ba? Pag uwi sa bahay, ganun pa rin. Kaya minsan, ito yung masakit na katotohanan. Bakit? Hindi ko sinasabi sa community na to Ikutin nyo ang communities. Bakit ang hirap kumuha ng mga married couples para umattend ng ME weekend? Alam niyo yung dahilan? Madali bang kumuha ng mga candidates? Hindi. Amen? Napag-isipan nyo na ba kung ano talaga ang dahilan? Kung minsan, hindi ko sinasabing palagi, kung minsan hindi tayo nagiging magandang example sa kanila. Diba? Hindi tayo nagiging magandang example sa kanila. Gumaganda lang example natin pag malapit na ang ME weekend. Diba? Totoo. Nagiging maayos tayo sa kanila, lalo na yung mga kapitbahay natin, mga opisina natin. Dahil may kailangan tayo sa kanila, kailangan natin silang imbitahan. Amen. Alam mo yung meron akong kakilala, nagka-drive siya ng motor, service ng isang anak ko, malapit lang yung school. Nahikayat siya sa born again. Wow, tuwa-tuwa. Ang sarap daw ng Panginoon. Kasi, ang praise and worship nila talagang feel nila na mahal sila ng community. Tuwan-tuwa naman ako dati, nasa Hindu rin Ngayon, born again na. Di maganda, di ba? Tapos nabalitaan ko, hindi na siya uma-attend dun sa ministry na yun. Bakit? Ano nangyari? Kasi pasok na kami, hindi na kami iniintindi. Wala na silang pakialam sa amin. Yun lang pala ang gusto, mahikayat pumasok. Siyempre at mag-tights, di ba? Yung sa reality, hindi ko sinasabi sa atin na sa lahat nangyayari yan. Hindi nagiging magandang ehemplo sa bawat isa. Kaya may nawawala, may nagwawala, di ba? At may nagwawala-walaan para mawala. Nakuha nyo? Totoo naman, di ba? Sa pamilya. Sa pamilya na lang. Nakita niyo yung video, ginagawa ng bata. Kung ano yung nakikita sa matanda, totoo yan. Kasi, alam niyo yung Immaculate Conception sa Tayuman, kung alam niyo yun sa Tayuman, sa Tondo, may Immaculate Conception Parish, ang gilid doon, may maliit na street. Katamanang street yun. Isang prayer meeting namin, dumadaan ako doon, mga bata doon, 5 years old, ang lulutong na magmura. Parang kropik, ganun, kalutong. Parang chicharon pag nagmura. One time, naglalakad ako doon, 5 years old talagang PI, ang lakas, ang lutong. Kahit sinausaw sa suka, ang lutong pa rin. Narinig ng tatay. Alam niyo sabi ng tatay, minura yung bata. Saan mo natututunan yan? Diba nagtatanong ba ako sa natutunan? Samantalang siya ganon. Amen. Sino ba nagmumura sa atin? Mag-aminan tayo, magpapasko na. Yung totoo. Wala na, praise the Lord, palakpakan natin ang Diyos. Wala na. Ako man ang tanongin, hindi yun ang gagawin ko. Hindi sinungaling ako. Di ba? Wala na talaga. English na mura. Ay, mura pa rin. Di ba? Mahal na. Brother, di ka na nagmura. Yung totoo. Bagay, may kumpisa lang bayan pa, pwede kang humapon. Pag may tulog. Di ba? Ito Ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo. Napakadaling tanggalin yung pagmumura. Tip sa akin ng pari yan. Dati namin assistant parish priest. Pwede mo sabihin niya sa mga kaibigan mo para ma-share mo sa kanila paano tanggalin ang pagmumura. Gusto mo? Gusto niyo malaman paano tanggalin ang pagmumura? May tanong niya, paano? Huwag kayong magmura. Di ba? Sinubukan mo po. Hindi na alam ng anak ko, kailan ako ulit nagmura. Subok lang kasi malalaki na sila, pati nga yung pag-inom, hindi ko sinasabing, ako yung tao na hindi nagsasabi sa mga kalalakihan na huwag kayong uminom.
Kaya mga sisters, huwag yung pipigilan uminom ang mga asawa nyo. Talagang eh, totoo naman, yan ang magiging ugat ng pag-aaway nyo eh. Umiinom sila din. Huwag yung pipigilan. Umiinom asawa niyo. Huwag yung pipigilan. Huwag yung pipigilan ng kalalakihan uminom. Amen? Ayaw eh. Bakit? Titigil din niya pag nagkasakit. Ha? Sasabihin niya may sakit na. Titigil niya pag namatay. Pag nakakita na kayo namatay na umiinom pa, hindi na. Totoo yun, mag-aaway lang. Tama? Yan po siya. Sige na. Diba? Ito naman sa mga babae, huwag nyo rin silang pipigilan, magsalita sa atin. Eh, magdadadakdak na naman yan kasi may kasalanan tayo. Diba? Amen? Parang ayaw pumayag ng mga lalaki, oh. Hayaan nyo na silang gumanyan kasi, eto, ginugil ko to. Diba? 13,000 daw. Dati 8,000 words per day lang eh. Ngayon, 13,000 words per day ang sinasabi ng babae. Survey yun. Pero American naman yun. Siguro sa atin, mas marami. Diba? Eh, mas ganda yung mga babae Pilipina eh, sa Amerikana. Kaya huwag natin pigilan yung mga babae. Lalo na kung umaga pa lang, brother, huwag mong pipigilan. Kasi hindi pa nakakakota yan. Ha? Huwag pigilan, tandaan. Maghapon na o gabi, malulubat din yan. Tsaka kung nakakota yan, titigil na yan. Di ba? Yan yung mag-aaway na. Kasi alam niyo ba't sinasabi ko yun? Hindi tayo magiging maganda example sa mga bata. Dahil sa konting ganun lang. Kasi yan ang nagiging ano nga yung mag-asawa. Minsan, nakapag-MP na nga eh. Magtataasan pa rin ang boses sa harap ng bata. Di ba? Mali. Nangyayari pa rin sa amin yun. Totoo. Ano ba naman kami? Hindi na rin ba kami taong normal? Di ba? Kaya nga yung madre, tsaka yung pare, alam niyo yung kwentong yun? Nasa isang lugar sila, tapos nasiraan sila, nakituloy sa isang bahay. Sabi niya, ay ganito, malamig na yung panahon. Father, nalalamig yan si sister. Father, o bakit? Pwede ba natin gawin yung ginagawa ng mga kasama? Tumigil ka nga, sabi ni Father. Sige na, Father, wala na akong makakaalam. Kaya sa may-ari ng bahay. Wala na, tulog na sila. Nasa taas, dalawa lang tayo rito. Sige, gusto mo ba talagang ma-experience yung ginagawa ng mag-asawa? Oo, Father. Kahit ngayon lang. Alam niyo ginawa ng pare. O sige, pinagmumura yung madre. Inaaway yung madre. Nag-away sila magdamag. Diba? Kala nga, nakaisa na siya. Ganda po ng isip nito mga nasa. Hindi pwede yun. Yeah? Be a good example. Siyempre, hindi tayo magiging effective na sinasabi natin kung encountered couple na tayo. Pero, ganun pa din tayo. Then, siyempre, dapat mayroong pagbabago kahit konti. Kung dati nagbabato kayo na electric pan, yung pamaypay na lang. Diba? Okay lang, diba? At least bumaba na. Amen. Tsaka huwag na huwag tayong yun lang ang pakiusap, huwag mag-aaway sa harap ng bata. Pwede pa naman magdiskusyon. Ang hindi natin kasi pinapractice after the MP, kaya hindi tayo magandang example sa bawat isa eh, yung dialogue with mutual empathy. Sino nag-dialogue dito after MP? Diba? Totoo naman eh. Balita ko yung mga team couples daw eh. Pinag-sample ni Father Tanseco sa harap. Sige nga, mag-sample ng dialogue. Hindi marunong mag-dialogue. Kahit na arte-arte lang. Diba? Sana arte-arte na lang, pwede naman yun. Kasi hindi pinapractice. Practicein natin. Diba? Hugot tayo sa feelings muna. Para maging example tayo sa community. Diba? Maganda yung 555. Hindi nyo ba siya yung 555? Pag nag-aaway kayo, 10-10 lang yun sa atin, eh, no? Ay, yung 555.
Nag-away kayo. Sino naman? Galit yung babae. I-apply mo pa, apply natin ng mga lalaki yung 555. Ganun din naman yung babae. Pag galit yung lalaki, 555 ganun yung apply ng babae. Hindi yung sardinas ha, hindi babatuin yung sardinas. Hindi yun. 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds yun. Ito, seriously, itry nyo. Galit. Huminga ka ng madaming 5 seconds. May sasalita pa rin yung babae. Huminga ka. Tapos dahan-dahan, 5 seconds mo, i-hold. Kaya ba yun? Lalo na yung malalaki. Kaya pa ba? Kaya pa, 5 seconds na. Originally, it's 888. Diba? Eh, ang haba. Ginawa ko na ng 555. Di ko kaya eh. I-hold mo na 5 seconds. Habang ino-hold mo, nagdadasal ka na. Amen. Tapos dahan-dahan mo, i-release mo rin ng 5 seconds. Yung 15 seconds na yon, nagdadaktak yung babae, nakatahimik ka lang in 15 seconds. Diba? Ang laking ano rin, gano'n nun. Wala kang, hindi ka nag-retaliate in 15 seconds. Diba? May nagsabi nga sa akin sa Bulacan eh, may outreach yung community namin dati. Tinuro ko yan. Pagbalik ko doon, sabi, brother, effective. Ano yun? Nakalimutan ko na eh. Yung 555 effective. Nagdadagdag yung misis ko. Ginawa ko yun. Alam mo, sabi niya, akala niya inatake ko. Tumigil eh. Sabi niya, uy, ano nangyari sa'yo? Eh kasi pumikit po ako, nagdadasal ako. Sabi ko, daan-daan i-release. Akala niya inaatake ko, hindi ako makahinga. Yung tumigil siya, bumait sa akin. Effective, di ba? Try nyo. Diba? Eh kaso narinig. Magkaginawa niyo, baka batuhan. Hindi, subok lang. Diba? Wala naman mawawala kung susubukan natin. Diba? Mahirap yung 888 eh. Originally 888 talaga yun. Eh marami nang hindi kaya yung ganun eh. Lalo na yung malalaki. Hirap huminga. Eh, be a good example. Yung last video natin, ito, makaka-relate lahat. No? Ano yung una? Acceptance. Pangalawa, be a good example. Ito yung number 3. Sige, panoorin natin. Yun yung number 3. May pumalak ka yan, no? Nakita na dilubog ulit. Sa ating kaya mangyari yun, away yun, dilubog yung telepono. Nakita nyo, nakakarinig lahat, lalo na yung mga kababaihan, Amen. Amen, last na amen, no? Dapat daw, sa communication, dapat nakikinig tayo. TV dapat Amen. TV dapat nilulublog. Nilulublog daw yung TV. Hindi mo, mahirap naman ang flat screen nyo. Kuha na lang kayo ng host, gano'n din. Kasama niyo ba lahat ng mga partners ninyo? Yes. Sige, tabi-tabi yung mga mag-partner, mag-activity tayo. So, sandali lang. Magkatabi dapat yung mag-partner. Yung walang ka-partner na kasama, humanap ng mga katabi. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala kang walang
kasama ninyo? Wala. So, makabilang